Yung balik rubber shoes na naman tayo. Sneaker tayo mga brother. Yan, oh. Kasi natunaw na yung snow. Natulog na. Patikim pa lang yun mga brother. Hindi siya yung ano, ang matagalan. Pansamantagal lang pala yun. Lakad ulit tayo. Nakaraan, punong-puno yan, oh. Yan. Hanggang dito sa nilalakaran ko. Pati yung mga yan, puno. Although meron pa rin natitirang mga tumpok-tumpok na snow, yung mga mga kapal, yun yung mga natira. Pero sa ngayon, wala na kayo makikita dito sa gilid ko. Oh. Pero mga bubong ng bahay, meron pa natitira. Oh, yun, oh. Puti-puti doon. Pero malamig pa rin, masakit pa rin sa kamay. Ako, bakit kamay yung masakit? Yung mukha ko okay pa naman. Makapal lang siguro. Oo, yan. Lalakad tayo mga brother. Kasi, lakad-lakad lang naman tayo dito sa Canada. I-need natin ng mag-sakripisyo para sa pamilya, no? And siyempre, magtitipid pa rin tayo kasi kailangan magtipid ka rito sa Canada. Hindi pa pwedeng kukuha ka ng sasakyan, malapit lang naman yung trabaho mo. Kasi kung kukuha ka ng trabaho, kukuha ka ng sasakyan at malapit lang yung trabaho mo, useless lang naman yun. Bakit mo lang ipapark yung sasakyan na binabayaran mo doon? Tapos, kukuha ka pa ng sasakyan na napakamahal. Huhulugan mo yun buwan-buwan. Tapos, pati insurance, huhulugan mo. So, halos siguro mga nasa $500 ang mawawala sa'yo sa sahod mo. So, imagine, kung halimbawa ako na katulad ko yung TFW lang. Ayun pa yung mga natirang snow, natumpok niya. Halimbawa ako na TFW lang, kukuha ako ng sasakyan. Tapos binigyan lang ako ng 2 months. 2 years na pag-i-stay dito sa Canada. Lugi ka pa rin. Kasi yung sasakyan na kinuha mo, tapos malapit lang yung trabaho mo. Binabayaran yun buwan-buwan. Yung insurance mo, babayaran mo yun buwan-buwan. Nakapark yung sasakyan mo dun, babayaran mo buwan-buwan. Nakapark yung sasakyan mo dun, babayaran mo yung insurance buwan-buwan. So marami kang dapat i-consider pag ikaw ay PFW rito. At syempre, pagka wala kang maayos na pasahod, halimbawa mababa lang yung pasahod mo, so paano ka makakaipon yan kung yung sinasahod mo lang is mababa tapos ang dami mong bayarin dito? So ayun, so kailangan pag-aralan nyo mabuti kung kayo ay magka-Canada at pupunta rito. Lagi nyo i-consider yung layo ng trabaho, kung ano ba yung pinakamurang bahay nyo na pupuntahan ninyo, or yung pinakamurang rerentahan nyo ng bahay papunta doon sa trabaho nyo. Yun yung unang-una nyong isipin na halimbawa pupunta kayo rito. Kunin nyo muna yung address ng company nyo, tapos kung gusto nyo humiwalay, titingin lang kayo ng mas malapit na tulugan or mas malapit na trabaho or mas malapit na uupahan ninyo, at least kwarto lang doon sa trabaho nyo na malapit, para kayo ay hindi nahugahol sa oras, tapos hindi nyo na rin kailangan maglabas ng sasakyan, lalong-lalo na sa mga TFW na katulad ko. Siyempre, kailangan din na magdating dito, tipid. Tipid muna kayo, mas maganda. Kasi lalong-lalo na kung kayo ay TFW na pumasok dito at kukunan pa lang kayo ng 3 months probationary. So mahirap po na gastos kayo ng gastos, maya-maya hindi nyo nakuha yung tamang standard ng trabaho.
tapos lilipat kayo. So kailangan nyo ng pera yon. So yun ang mahirap dito pag kailangan nyo ng pera. Mag-a-apply ulit kayo sa ibang company. Mag-a-apply ulit kayo sa ibang company. Ngayon, panibagong gastos na naman yun. Kasi mamamasahe ka. So kailangan mo ng pera dito mga brother pag ikay magtatrabaho sa ibang company, maghahanap ng trabaho sa ibang company. So ngayon nga, yung sinasabi ko kanina na hindi mo kailangan ng sasakyan dito. Pag-isipan nyo mabuti, mas maganda ho, halimbawa ho kayo ay maraming mga katrabaho na may sasakyan. Nakisakay na lang ho kayo katulad ng mga ginagawa ng mga trabaho ko. Nakikisakay lang ho sila. Tapos, magbabayad na lang sila kada quincenas katapusan. Parang ganoon. So, bi-weekly ang tawag doon. So, hindi naman masama na makisakay ka, hindi rin masama na maglabas ka ng sasakyan. Pero depende pa rin yan sa sitwasyon mo kasi sa ngayon mga brother, pahirap na pahirap dito. Hindi basta-basta. Saglit na tawid lang tayo mga brother. Ito na yung araw. Ayan. Andun dito sa akin, nasa 2.5 kilometers, may kalayuan din. Ang problema nga lang, pagka umuulan, siyempre naglalakad ka malayo. Ayan, nakita mo dito sa likod ko dyan. Ayan o. Liliko tayo dyan, tapos dito sa kabila. Dito naman. Ito naman yung papunta sa company ko. O, yan. Mga 1 kilometro pa ang lalakarin natin. Ayan. Mga nasa 2.5 kilometers to. So, approximately 30 minutes. Basta ganitong lakad lang. Simpleng lakad lang. Ganyan. Ganyan kabilis lang. Pero kung gusto mo yung ganyan lakad, yung halos 5 hakbang, 1 minuto, grabe naman nun. Abutin ka lang ng mga 20 minutes or 15 minutes. So kahapon dito sa area na to, puro snow yan. Tingnan mo yung mga bata doon. May mga natira pang tumpok. Oh, okay pa naman. May mga natira-tira pa doon, mga puti-puti na yan. Sabi nga nila, perwisyo din pala yan. Maganda lang siya sa una, pero perwisyo pala yan pag tagal na. So, ayun na ano. So, depende pa rin sa inyo kung gano'n ang mindset niyo. Kung paglapag nyo rito, meron naman kayong pera, upa na nga, bili na agad kayo ng sasakyan. Depende kung bago o second hand. Nasa sa inyo naman yung mga brother, no? Kasi, sarili nyo yan. Ito ang ano lang din naman. Paalala lang naman. So, ganoon lang. Hindi naman kayo pinipigilan na kumuha. Pero yun lang, paalala lang din naman. Kung sa katulad ko na TFW tapos naglalakad lang, ay malaki matitipid mo yan mga brother. So almost 500 a month ang natitipid mo pag wala kang sasakyan. Pero kung may sasakyan ka, depende sa'yo kung ano yung gusto mo. So ayun lang mga brother, salamat.